Si Bruno na daw ang pinakamalakas na marksman ngayong season. Number 1 pick siya ngayon sa Mythic Glory pataas. At kahit nga sa M6 wildcard, madalas na siyang mapick. Sa katunayan nga, out of 9 matches noong day 1 ng wildcard, 7 beses itong nagamit. Ganon katindi at kapik etong si Bruno. Bakit nga ba siya meta? Paano siya gamitin? At ano ang mga kahinaan niya para makounter mo kung sakaling gamitin ng kalaban? Ito ang Explaining Every Hero's Weakness Part 7. Hindi naman na-buff etong si Bruno, pero dahil doon sa adjusted na Malefic Gun, napakalaki na ng nagagawa ni Bruno sa game. Ang laking tulong ng dagdag na range. Kaya niya ngang atakihin yung tore kahit wala sa range. Pero syempre bago mo gamitin etong si Bruno, ito muna ang mga mahalagang dapat alam mo. Number 1, huwag kang mag-clear ng minion wave. Kapag lagi kang nagbe-basic attack sa minion wave, mauubos ang minion mo. Kaya naman hindi ka makakapag-maintain ng iyong stack. Swerte ka na lang kung merong crab at nasa side ka na may crab. Pero para safe, dapat tamang last hit ka na lamang ng mga minion. At kapag mawawala na ang iyong stack, saka ka mag-basic attack para ma-maintain mo ang 10 stacks. Dapat alam mo din na kapag nagpapastack ka sa jungle, kapag inaatake mo ng tuloy-tuloy yung jungle monster, mas mabagal kang magkakaroon ng stack. Ito ay kapag isang beses mo lang ginamit ang iyong skill 1 ha. Kada isang atake kasi ng enhanced basic attack mo, normal na basic attack ang kasunod. Kaya umabot pa ng 17 seconds para lang maka 10 stacks. Pero kapag inantay mo yung bola bago ka mag-basic attack ulit, ganito kabilis magpa-stack kay Bruno. 12 seconds lang, 10 stacks ka na agad. Kaya kung magpapastack ka lang sa jungle monster, sa early game, antayin mo na yung bola. Pero syempre, may iwasan din itong ma-takedown yung jungle monster para hindi mo maagawan yung jungler nyo. Sa early game to guys ha, sa early game. Syempre, alam nyo na yung dalawang critical na bola dito kay Bruno. Pero importante din talaga to. Bukod sa damage, yung skill to kasi ni Bruno, nababawasan ang cooldown kapag nare-recover niya yung bola ng kanyang skill 1. Kaya naman mas mabilis kang makakapag-dash kapag double skill 1 ang ginawa mo. At kung sakali naman na wala kang stack, tapos bigla kang sinugod ng kalaban at gusto mong lumaban, mag-ultimate ka kaagad. Kasi ang ultimate ni Bruno tumatalbog yan sa mga minion at magkakaroon ka kaagad ng stacks. Tignan nyo, naging 10 stacks agad ako at nanalo ko doon sa kalaban. Let's go! Sa mga counter naman tayo. Eto talaga direct counter ni Bruno. Sa tank, si Lolita. Kapag kasi ikaw ay naka-skill 1, tapos tumama sa shield ni Lolita ang iyong skill 1, mawawala na yung bola mo men. Hindi na babalik sa'yo. Kakailanganin mo ulit mag-skill 1. Mahirapan ka talagang magpa-stack dito, lalo na kapag clash, kahit hindi naman siya yung inaatake mo. Biglang haharangan ka niyan at tatama talaga yung bola mo doon sa shield niya. Mahina pa naman si Bruno kapag walang skill 1. Kaya naman kapag meron kang magaling na Lolita na kalaban, mahirapan ka talaga dyan. Number 2, sa roamer pa rin, nandyan si Hylos. Malakas si Bruno dahil sa kanyang range ngayon, kaya mahirap siyang abutin. Pero dahil sa Hylos, kayang-kaya siyang sugurin ng kalaban, tapos grabe pa talaga yung slow. Kaya mahihirapan talaga si Bruno dito kay Hylos. Paalala lang ha, hindi porket gumagamit ka ng counter hero, sure win ka na. Depende pa rin yan sa gumagamit. Sadyang may advantage ka lang kapag counter hero yung gamit mo. Kagaya ni Gatot, mapahirapan yan si Bruno. Mabilis kasing maghabol etong si Gatot dahil sa kanyang enhanced basic attack. Sa mga jungler naman tayo, number 1 sa akin dyan, si Joy. Isa sa mga meta ngayon sa rank game. Nabuff si Joy, masyado siyang mabilis at kaya niyang abutin si Bruno. Pwedeng-pwede mo talagang i-pick etong si Joy. Counter dito kay Bruno. Kahit naka-Athena shield pa yung Bruno dyan. Next naman natin sa jungle ay etong si Soyu. Mabilis masyado ang pang-burst netong si Soyu. Kaya naman kahit mag-dash yung Bruno, mahihirapan siyang makatakas. May crowd control pa. Papel lang kay Soyu yung Bruno kapag late game. At kahit mag-wind chant yung Bruno, okay lang kasi mabilis mag-cooldown ang iyong skill. Kaya matitakedown mo pa rin siya. Number 3, pwede pa rin syempre si Haya. May in-out, tapos malakas pa yung ultimate. Kaya pwede mo pa rin tong gamitin. Ingat ka lang talaga kapag may wind of nature. Sa marksman naman tayo,
Wala naman akong nakikitang counter dito kay Bruno, pero ito yung mga kayang sumabay. Number 1 na dyan, syempre si Brody. Malayo rin ang range ng kanyang skill 1 at kayang makipagsabayan. Pangalawa natin, nandyan si Clint. Syempre kung range lang ang pag-uusapan, malayo at mas malayo talaga ang range ni Clint kesa kay Bruno. Kaya hindi magiging problema sa kanya na abutin etong si Bruno. Pangatlo, nandyan si Bea. Meta din si Bea ngayon at kaya niyang makipagsabayan at makipagharasan dito sa Bruno. Lalo na kapag meron na din siyang malefic gun. Hindi direct counter pero kayang sumabay. Sa mage naman tayo, nandyan si Xavier. Malayo din ang range, tapos malakas din mangharas. Mabilis din ang movement speed at may pang-hold pa dito kay Bruno. Kaya mahihirapan yung Bruno dito pumwesto, lalo na kapag clash. Mapo-force ni Xavier mag-flicker etong si Bruno. Next naman natin sa mid lane pa rin, si Eve. Masyadong malakas ang slow ni Eve, tapos may movement speed pa ang kanyang skill 1. Kaya naman medyo makakatakas-takas din siya kay Bruno kung sakaling mahuli siya. Tapos may slow niya si Bruno, kaya mahirapan yung Brunong kumilos o pumwesto. Hindi rin direct counter tong si Eve, pero papahirapan ito si Bruno. Siyempre nandyan si Cecilion. Kailangan lang magaling pumwesto yung Cecilion. Dahil malayo ang range ng kanyang skill 1, kaya niyang abutin etong si Bruno. Sa XP lane naman, nandyan si Hilda. Alam naman natin kung bakit. Isa sa mga nightmare ng mga marksman etong si Hilda. Metang meta pa naman ngayon. Sa EXP lane din, nandyan si Ruby. Malaking tulong kung mahuhuli mo ang Bruno ng kalaban kasi advantage nga niya yung range niya kaya mahirap siyang hulihin. Pero pag Ruby ka, kaya mo yan. Kailangan lang talaga may follow up ng kakampi. And last, andyan si Edith. Ito si Edith, kaya niya halos lahat ng marksman sa bayan. Pero kailangan magaling pa rin pumwesto yung Edith. Sa item naman, ito kapag hindi masyadong makunat ang kalaban. At ito naman kapag makunat ang kalaban. Malefic Gun at Malefic Roar, hindi yan perfect pagsamahin, pero sabi ko nga sa inyo, pwede pa rin. Kumbaga i-build mo lang yung Malefic Gun para sa range. Hindi mo magagamit yung penetration nito, pero sapat na yung penetration ng Malefic Roar mo. Importante kasi talaga yung Malefic Roar kapag makunat yung kalaban. Malakas si Bruno, pero utang na loob, practicein nyo muna bago gamitin. Yun lamang for this video. Maraming salamat sa panonood, and to God be the glory.